Kaugnay ng ulat na ito, makakausap natin si Mr. Barry Tayam. Barry, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po, Miss Anne, and thank you, Billionaire News, for inviting me tonight. Barry, ikaw ay nag-file ng petition sa Supreme Court questioning ang legality at pagiging constitutional ng ICI. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin, for context of our viewers, ano ang layon mo sa isinumuti mong petisyon sa SC? Well, ang layunin ko lang naman po dito ay tingnan kung naaayon ba talaga ang ICI o yung Executive Order 94 sa ating konstitusyon, at kung hindi man ako paboran ng Korte Suprema, nakikita ko rin naman na win situation din ito sa ICI kasi magkakaroon sila ng contempt power o masasabi nating mas valid or masasabi nating legal na kanilang ginagawang investigasyon at hindi lang redundancy sa DOJ or sa part ng Ombudsman. Madalas naman po ako nagpa-file sa Supreme Court ng mga cases na related sa mga civil rights, tulad ng BSK postponement, saka yung dati sa impeachment ni VP Sara. And sa House of Representatives, nag-file din po ako ng impeachment case against COA Commissioner Lipana. For the record, Barry, are you against the ICI? I am not totally against with the ICI, Miss Anne. I'm just asking about the constitutionality. And sa mga balita or sa mga nakikita ko sa mga post na ako daw ay may certain politician or partisan or mga political ideology na pinapanigan. Wala naman po. I could say na hindi po ako pro-Marcos, hindi rin po ako anti-Marcos. Same way, hindi rin po ako pro-Duterte, hindi rin po ako anti-Duterte. I am just pro-Constitution. I just want to upheld the rule of law. Oo, buti na ilinaw mo yan, ano, kasi may mga social media users na binabansagang kang DDS. So, ang reaction mo dyan is hindi ka pumapanig sa kahit na anong kulay. Yes po, pero syempre may political rights din naman po ako. I've never been a DDS since 2016. Hindi naman po ako supporter ng mga Duterte. Year 2022, year 2025, hindi rin po ako naging supporter ng Duterte political clan or mga kaalyado nila. Basta I am just pro-constitution sa sinasabi nila or dito sa part ng ICI sa pag-question ko sa Korte Suprema. If the SC says that the ICI is constitutional, ano ang next plan mo? Will you submit a motion for reconsideration? And what do you want to see imposed or recommended para masiguro yung transparency, due process at walang overreach itong ICI? Well, doon sa aking petition naman po ay tinanong ko rin naman po yung transparency po kasi ang mga citizen naman po ay may karapatan po sa public information. So sana na mas palawigin pa nila yung transparency at publicize nila yung mga previous hearings nila. Isa rin po kasi yun sa naging question ko doon sa aking argumento. Sinabi naman ng ICI na ipapublicize na nila or i-livestream na nila yung kanilang mga hearings, pero hindi daw nila i-livestream or ipapublicize even the minutes ng hearings ng mga previous hearings or mga sinamon nilang mga personalities kagaya ng, syempre crucial yun, I could say, former DPW Secretary Senator Mark Villar, saka si former House Speaker Martin Romualdez, dapat malaman ng tao yun kung ano nga ba yung nilalaman ng hearing noon kasi hindi sila kasama doon sa kinasuhan. So I could say baka may conflict of interest din kasi itong executive order, itong ICI ay binuo under executive branch. Ang iniimbestigahan dito ay kung ano yung nangyari doon sa DPWH na under rin naman po ng executive branch. Okay, maraming salamat sa iyong oras, Mr. Barry Tayam. Maraming salamat po, Miss Anne, and thank you, Billionaire News.